An amendment to the International Criminal Court's regulations of the court took effect on November 10, prohibiting the public announcement of arrest warrants or summons to appear. You are lying! Come again, sir? You are lying! Si Bato, hindi na nagpakita sa unang sesyon, ka-coffee. Kakabukas pa lang po, unang araw ng sesyon nila, matapos po ang break dyan sa Senado. Abay, no show! Hindi na po nagpakita itong si Senator Bato de la Rosa dyan sa Senado. Akala ko ba walang warrant of arrest? Bakit tila nagtatago na itong si Bato? Di ba naman ang tapang eh? Sabi, sige, bilisan mo, paspasan mo. Pero bakit ngayon, parang tumiklop si Bato de la Rosa? Nasaan siya ngayon? Sabi nila, walang warrant. Bakit hindi nagpakita kung walang warrant? Kung confident sila na walang warrant, bakit hindi nagpakita? Now, sabi ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying Rimulya, again, let's qualify ha, hindi ordinaryong tao si Boying Rimulya. Ombudsman yan, may access sa intel yan. Meron siyang kopya ng warrant of arrest. It's just that, not the official copy. Okay ha, isa-isahin natin ha. Meron siyang kopya ng warrant of arrest. Yun nga lang, hindi official copy. Anong ibig sabihin yan? Yung official copy kasi, kinakailangan dumaan siya sa proper channel. Di ba? Kung sa PNP idadaan yan, sa PNP manggagaling ang official copy. Si Ombudsman meron siyang copy. Kasi agad niya, may access sa intel report yan. Yang mga yan, mga head of agencies, nag-uusap-usap yung mga yan. Magkakaibigan yung mga yan. Nag-share yan ng intel. Not on a personal capacity, pero sa professional capacity nila. Nag-share yan ng intel. It's just that, medyo nasobrahan siguro sa ngaw-ngaw si Boying Rimulya, na bulgar yan. We do not know the intention. Takutin lang ba si Bato? Ano ba yan? Para maganda si Bato, etc. Hindi natin alam kung ano yung intention yan. Pero, bakit hindi siya nagpakita sa session dyan sa Senado? Di ba? Yan o. Bato, absent sa Senado. Nasaan ang tapang niya? Si Lacson nagsalita na rin. May limitasyon yan. Hindi pwedeng gamitin ang Senado. Di ba? Nakanlungan ng nagtatago o ng isang pugante. Ano yan? Aabusuhin ng Senado, ang institusyon na yan? Hindi pwede yan. Si Lacson nagsalita dyan. May pag-usapan natin yan. Sige, dito muna tayo kay Boying Rimulya. Ito. Mainit-init pa ito, ka-coffee, no? Ombudsman Boying Rimulya reveals. Ibinulgar po ni Boying Rimulya, he has an unofficial copy of the ICC arrest warrant against Senator Bato de la Rosa stored on his phone. Sa tingin niyo, magkakamali si Boying Rimulya? Gano'n na ba siya katanda para makita niya na ang pangalan niya ay hindi Bato de la Rosa? Meron siyang kopya sa cellphone. Ano yan? Edited? Gagawa-gawa, mag-e-effort para gumawa ng peke? Credibility niya nakasalalay dito. Kung hindi totoo yung warrant of arrest na yan, sino pupulaan? Si Boying Rimulya. Siya din po ang pupulaan kung peke yung warrant of arrest na yan o kung gawa-gawa lang yan laban kay Bato. Siya ang pupulaan at hindi niya gagawin yan. Rimulya clarifies the document has not gone through official channels. I have a copy, pero hindi siya official copy. Basta alam ko, meron. Sabi ni Boying Rimulya. Paano kung may kikilala sa Interpol yan? Hindi malayo, ka-coffee ha, kasi may access sa Intel report yan eh. May access yan. Hindi imposible na makarating sa kanya yung kopya ng warrant of arrest na yan. Diba? And I think, yung kampo ni Bato naniniwala na talagang meron. Kaya nga hindi na siya umattend dyan sa sesyon. Kasi baka magulat na lang siya. Mabigla na lang siya. Nandiyan na si General Torre. Nandiyan na si General Nartates. Nasa labas ng Senado at aarestuhin siya. Hindi mo siya pwede habang buhay magtago dyan sa Senado. Dahil mismo nga Senado nagsabi, hindi pwede yan. Ito ang nangyari. Dahil medyo maingay itong usapin ng warrant of arrest, meron pong nilabas na ruling ang ICC. Ito actually sa pool dito si Boying Rimulya. No? We are not protecting Boying Rimulya. Doon na tayo sa tamang proseso. Ang sinasabi po ng ICC o ng International Criminal Court, arrest warrants must remain secret. Ayun. Yun ang sinasabi ng ilan pa nating mga ka-coffee, ng ilang mga netizens. Actually, mali yung ginawa ni Boying Rimulya na nag-disclose ng information na yan ganyan. Kasi kung tutusin, classified yan. But before that, nung inanunsyo niya yan, wala namang nagsasabi na bawal. Di ba? Kasi kailan lang naman ruling na to? Kahapon lang ito eh. Sorry, ng 10, November 10 lang naman itong ruling na to ng ICC. Naglabas sila ng clarification na dapat ang mga warrant of arrest ay dapat manatiling secret. Tama nga rin naman kasi. Di ba? Kasi kung i-disclose mo, ipapaalam mo sa taong bayan na may warrant of arrest na laban kay someone, laban kay Juan, laban kay Pedro,
edi magtatago yan, magpe-prepare yung mga yan, di ba? The more na hindi natin siya mahuhuli. Actually, doon nagkamali si Boyeng Rimulya. Anyway, nandiyan na yan. In a way, nag-cause yan ng takot kay Bato de la Rosa dahil para hindi na siya pumasok dyan sa Senado. Okay, basahin natin ito. Nasa Philstar, no? Dapat daw po sikreto, mananatili sikreto itong warrant of arrest. An amendment, pagbabago ito ha, ka-coffee, ito po ay amendment. An amendment to the institutional Take two. An amendment to the International Criminal Court's regulations of the court took effect on November 10, prohibiting the public announcement of arrest warrants or summons to appear. Okay. Kailan ginawa yan? November 10. Ibig sabihin, hindi pa covered si Rimulya niya. Kasi kailan niya ba in-announce yan? November 9. Tama ba? Or 8 or 9? Wait, parang 9 if I'm not mistaken. No? 9 in-announce yan. Tapos, nung November 10, inamyendahan ng ICC. Binago po nila yung kanilang policy when it comes to the announcement of warrant of arrest and summon, no? Request warrants or summon to appear. Binago po nila yan. Ang pinupunto dito ng ICC, hindi nyo pwedeng i-broadcast yan sa publiko. Gaya ng ginawa ni Rimulya. So mali po yan. Which is my point naman. Common sense nga naman yan. Pero by that time kasi wala namang regulation. Di ba nag-exist yan? Kaya nasabi ni Boyeng Rimulya yan. Anyway, moving forward, no? The new regulation, and I quote, provides that applications for arrest warrants or summons to appear pursuant to Article 58 of the Rome Statute are to be classified as secret or under seal unless otherwise authorized by a chamber. Sabi po ng ICC sa kanilang press release noong November 10. Bakit naglabas ng press release itong ICC? Agad-agad. Kasi ganito. Noong inanunsyo ni Boyeng Rimulya yan, syempre, ang media, they have to verify. Di ba? Kasi hindi naman, hindi naman parte ng DOJ o hindi man parte ng PNP si Rimulya, ombudsman siya. In short, wala siyang personality doon sa kaso ng ICC. No? So, hindi siya official. Sabi din naman ni Boyeng Rimulya, I have a copy but it's not official. So, ang ginawa ng media, nag-follow up yan. They have to verify. Kanino nila i-verify yan? Sa ICC. Napakaraming media nag-verify, pinutakti itong ICC. The reason why they issue the press release. At ito na nga yung sinasabi nila. Okay lang naman yan. Understandable yan. Explaining the amendment, Assistant to Counsel for ICC Attorney Cristina Conti wrote on Facebook, and I quote her, no? What this means is that whether a warrant has indeed been issued or is still to be issued, it is most likely not intended to be made known to the public until, of course, a suspect has been brought to the court. Common sense, di ba? Hanggat hindi pa nadadala sa korte, yung hinuhuli na yan o yung subject for arrest na yan, wag mong isa publiko, wag mong ipangalanda ka na nag-exist yung warrant of arrest na yan. Again, bago to ha, November 10, itong ruling na to ng ICC. Considerations for publicizing or not publicizing a warrant include whether this could interrupt criminal conduct, deter the commission of other crimes, or maximize opportunities for the arrest, sabi po ni Conti. Yes, at some point, maintindihan mo rin naman. Kasi halimbawa, let's say si Bato, hindi alam ng taong bayan na may warrant of arrest. Tapos, nagpunta siya sa isang barangay, halimbawa sa barangay Poblacion, dyan sa Camarines. O sige, nagpunta siya, nakita siya ng tao. Common tao lang, o common situation lang, walang takot. O, imbis na magre-report siya sa pulis, nakita ko itong pugante dahil may warrant of arrest. That's the pros and cons, ka-coffee. Kumbaga, disadvantage yan, kung hindi alam ng tao daw nag-exist yung warrant of arrest laban sa tao na to. On the other hand, mas makakapagtago yung tao kapag alam niya na may warrant of arrest. Balansehin ninyo ha. Kapag alam ng publiko, alam ng taong bayan na may warrant of arrest laban kay Bato, alerto ang taong bayan. So, every time na makikita nila si Bato, there will be an opportunity to call the police and report to the police that Bato is currently in this location. Diba? Isang reason yan. On the other hand, mas magtatago yung suspect. Kasi alam niya na may warrant of arrest siya. Nagagets niyo yung point. May pros and cons itong sitwasyon na yan. But we have to follow. Ano yung rules of court? Ano yung rules ng ICC? Bawal po isa publiko kung may nag-exist na warrant of arrest. So from now on, wala na tayong maririnig na confirmation kung totoo may warrant o wala. Yun na yun. Last na yun. Yung kay Boyeng Rimulya, last na yun. So si Bato ngayon, mangangapa siya. Totoo ba may warrant o hindi? Paano kung mabe-verify yan? Anyway, senador naman yan si Bato, dating hepe ng Philippine National Police yan, for sure, nakapag-establish ng network yan. May connection niya sa Interpol, may connection niya sa ibang bansa, and he can easily verify kung totoo nag-i-exist yan o hindi. And I think, ginawa na po nila yung sinasabi nilang independent verification, and they found out that indeed, nag-i-exist yung warrant of arrest na yan. Kaya nga, hindi na sumipot yan sa Senado. Kaya nga, sabi natin yan, nagtago na. Alam nila yan, na-verify nila yan, ka-coffee. Anyway, si Sara Duterte. Ano sabi ni Sara Duterte? Nag-alok siya ng
Nagrekomenda siya ng international lawyer. Hindi fake news, ha? Sara Duterte recommends international lawyer to De La Rosa if he will be arrested. Already na. Advance pag-isip. Itong si Sara Duterte, may nakahanda na pong pangalan, ibibigay ko kay Bato de la Rosa. Kung susunod siya sa tatay ko, dyan sa dahig, ayan, may i-recommend ako sa kanyang international lawyer. Of course, may access na yan si Sara, kasi syempre, nag-scout na yan. Nung panahon ng tatay niya, naghanap yan, di ba? Of course, they have to vet, no? They have to verify. They have to check yung capability ng isang abogado na kukunin nila. So baka, isa yan sa napagpilian na abogado ni Digong, kasi nakuha nila si Kaufman, di ba? Grupo ng lawyers yan. O baka itong sinasabi ni Sara Duterte, na i-recommend niya kay Bato, another set of lawyers ito. O, Bato, tanggapin mo na itong offer ni Sara Duterte. Sara Duterte recommends international lawyer to De La Rosa if he will be arrested. Nabait ni Sara dito. Hanapan kita ng abogado. Huwag ka mag-alala. Importante ba kasama na yung tatay ko dyan sa dahig. Feeling ko yan yung sitwasyon, no? Siyempre si Sara, malulungkot din yan kasi walang kasama yung tatay niya doon. Nag-iisa. At least kung nandiyan si Bato, for sure, magkahiwalay ng selda yan, pero there will be times na they will meet, no? Magkikita-kita sila sa covered court, ano ba yan? O magbabasketball sila doon, o magwo-walking sila dyan, o sa canteen, sa cafeteria, kung saan man yan. There will be a point of in time na magkikita-kita yan. Anyway, mababawasan yung kalungkutan ng kanyang tatay. Kaya nga excited mag-isip itong si Sara Duterte, no? Huwag ka mag-alala, may abogado ako para sa'yo. Vice President Sara Duterte is open to recommending a British international law expert, Briton ito, isang puti, no, to serve as Senator Ronald Bato de la Rosa's counsel should he be apprehended on the order of the International Criminal Court. Duterte revealed in a chance interview in Negros Occidental on Tuesday when asked about the supposed ICC warrant of arrest against De La Rosa. Ang sabi pa nga ni Sara Duterte dito, no, she has no verified information about the alleged arrest order, but she said that she has already warned the senator to be prepared for any action the ICC might take as early as April this year. Biruin mo, nakulong si Digong March. Tama, di ba? March. O April pa lang, the following month, sinabihan na agad ni Sara Duterte si Bato, maganda ka. So ramdam niya. Alam ni Sara yan na isusunod si Bato. Kasi vocal din naman sila Trillanes dyan. Marami nagsasalita dyan. Hindi lang naman si Digong yan. Marami yan sila. Grupo yan sila na arestuhin. Kaya nga as early as April 2025, ngayong taon ha, sinabihan na ni Sara Duterte itong si Bato. Ngayon niya lang naman ni-reveal yan eh. Noon din naman natin alam eh. Ngayon lang sa media sinabi niya, pinayuhan ko na yan. Oh, in short, they're expecting na darating yung warrant of arrest. It's just a matter of time. Kailan darating yan? Ayan na nga po, dumating na po yan. What I told him, sabi ni Sara, was that his preparation should begin with choosing an international law expert, a lawyer with experience before the ICC, who can advise him on what steps he should take. Sabi po ni Sara Duterte, correct. Common sense naman yan. Siyempre, kukuha ka ba naman ng abogado na walang karanasan dyan sa ICC? So, dapat kukuha ka. Si Harry Roque, may karanasan naman siguro. Kasi accredited counsel naman siya o lawyer siya. Pwede siguro kunin, pero proven na yan eh. Wala nagawa si Roque. Kahit sabihin niya napakagaling niya, wala nagawa. Tingnan mo. Kung magaling yan, even Kaufman kung magaling yan, sana may development sa kaso ni Digong. Sana nakalabas na yan si Digong o kung ano ba niya, naka-home arrest na yan. Pero until now, wala. Duterte said she called De La Rosa and was able to talk to his son Rocky, and she had offered to recommend a British counsel to the senator if the senator would be interested. Ayan, Briton. Maganda rin yan kasi alam niya na yung pasikot-sikot sa, of course, sa dahig, no? Sa ICC, kabisado niya na yan. Yung mga pasikot-sikot dyan, kung makukuha siya, no? Bilang abogado ni Bato de la Rosa.